So ayun mga kababayan, and welcome back for another video at magbibigay po tayo ng ating reaction opinion regarding dito. Nako, eto mga kababayan, mainit na pinag-uusapan ngayon itong kay Libiste mga kababayan, yung sa solar panel. So eto nga mga kababayan, si Libiste ay medyo parang na-hurt. Nasaktan yung kanyang putotoy. Nasaktan po yung kanyang putotoy dahil di umano ay tinira siya ni Yusek Claire Castro mga kababayan dahil nga dito sa pagbebenta niya di umano ng itong batas na ito, no? Dahil sa pasang batas na merong ng kongreso mga kababayan, no? Ang itong solar panel na ito dahil kamakailan nga ay naibalita, no, inilabas nga ni DOJ Remulla na ito nga si Lebiste ay binenta niya sa Meralco itong para sana sa taong bayan na mapakinabangan ng taong bayan. Kaso nga ayon mismo kay Ombudsman Remulla mga kababayan, ito daw ay pinera. Okay, pinera. Kung tutusin nga mga kababayan, yung sa pahayag ni DOJ Remulla, actually mas pa yun mas kung tutusin na mas grabe pa yun yung pahayag na yun kaysa dito sa reaction ni Attorney Claire or ni Yusek Claire Castro sa kanyang live streaming, no? Dahil ito nga mga kababayan, ngayon ko lang nalaman at ngayon lang nalaman ng taong bayan na may pagkaiyakin pala ito si Libiste mga kababayan. Kasi alam naman natin na medyo parang bata-bata pa to Parang hindi pa sanay itong makastigo mga kababayan. Nakakalungkot lang dito mga kababayan ko, no. Itong si Libiste ay pumasok sa ganitong larangan. Ngayon, takot pala na mailantad or meron pala siyang meron pala siyang nginig sa betlog, no, na talagang kailangan i-enhance pa niya pagdating sa politika, no, or pagiging politiko. Dahil if you are a public service public service mga kababayan or public servant ka, 'di ba? Kailangan hindi ka sensitive sa mga ganitong klase ng usapin. Kasi in the first place, 'di ba? Kayo ay more or less na lang lalabas kasing guilty ka pag ikaw ay nag-react, 'di ba? Sa mga ganitong klase ng ganitong klase ng pahayag sa iyo ng publiko or kahit na sinong publiko. Para bang ang pinapalabas ni Libiste na hindi siya pwedeng questionin sa mga katarantaduhan pinagagagawa nila. 'Di ba? Ang pangit no? Ang pangit pakinggan mga kababayan. Kaya marami ang taong bayan na kumakastigo ngayon kay Libiste dahil bakit po? Dahil pala siya 'di ba? May sasibuyas pala ang kanyang damdamin. Madaling umiyak mga kababayan. Madaling tumulo ang luha mga kababayan ko, no? Kayo ba ano bang masasabi nyo rito? Comment down below. But anyway, mga kababayan, puntahan po natin itong balita ngayon, no, ngayong araw na kung saan nag-file di umano ng kaso itong si Libiste or magfa-file laban kay Yusek Claire Castro ng kasong cyber libel. Na-hurt siya. Na-hurt ako They 100 million plus 1 million sa attorney's fee. Ay, ganon? Pera. Oo, no? Gustong perahan, eto, Umano'y mali at malisyosong mga pahayag kaugnay ng Solar Energy Company Ay, wait lang. na itinatag niya. Sa inileviste, Umano'y mali at malisyosong mga pahayag kaugnay ng Solar Energy Company na itinatag niya ng Papatrol Vivian Julia. naghain na ng
civil libel suit sa Balayan, Batangas Regional Trial Court si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste laban kay Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office ngayong araw. Batay sa revised penal code, dahil sa itong kasong sibil, maaaring direktang ihain ang reklamo sa Regional Trial Court nang hindi na kailangan dumaan sa piskal o prosecutor's office. Sa demandang inihain ni Leviste, iginiit niyang hindi totoo at malisyoso ang mga pahayag ni Castro sa kanyang vlog na matapos mabigyan ng franchise noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ibinenta lang umano ni Leviste ang controlling shares sa naturang solar energy company na walang basbas ng Kongreso. Oh, Iniit ni yun. Leviste, walang prangkisa. Yun, ang ibinenta yun ang sinasabi natin. Even though walang prangkisa, 'di ba? Even though walang prangkisa 'yan, or either na ano 'yan, na anong mga sektor 'yan na sinasabi mo, Leviste, 'di ba? Which is valid yung pinag-uusapan dito. Valid yung reason ng pinag-uusapan na ikaw ay nagbenta. Na which is dapat yun ang sagutin mo. 'Di ba? Karapatan ng taong bayan na malaman yun na ano ba, binenta mo ba? Pinera mo ba? Na which is, yun nga yung sabi ni, DOJ Remulla, na itong dating binigay, no, na, authority kay Leviste, na palaganapin or ibigay sa publiko para malesen ang bill, 'di ba, ng kuryente sa Meralco. Ang problema rito, binenta nga niya yung shares niya nang wala man lang sinasabi sa 'di ba, sa Kongreso, which is mga kababayan, protocol po 'yan eh. 'Di ba, protocol 'yan. Bakit hindi mo sinabi in the first place? Ba't di ka nagpaalam? Meaning to say, 'di ba, gusto mong ilihim. Ang problema lang, 'di ba? Ang problema lang po, mga kababayan, natunton, natukoy, 'di ba? Kaya lumabas, umingay, at ikaw ngayon ang nasusukol ng usapan na ito, 'di ba? O, hindi na namin kasalanan 'yon. Natural, no? Natural na batikusin ka ng sambayan ng Pilipino. 'Di ba? At bilang isang content creator, natural din na questioning ka. 'Di ba, ni Yusek Claire Castro? Oh, natural lang din na i-highlights niya 'yan sa publiko, 'di ba? Ang problema lang, mga kababayan, iyakin pala itong si Leviste kung ganun. 'Di ba? Pagka ganyan ng mga kongresista, ganyan ng mga 'di ba? Ganyan ng mga tatakbo, 'di ba, parang siga-siga kayo. Ba parang bang pinapakita nyo, untouchable kami, hindi nyo kami pwedeng galawin. 'Di ba? Through social media, wala kayong karapatang magsalita laban sa amin through social media. Kaya parang ganun yung sinasabi nila. 'Di ba? Kasi kung yung si Pangulo nga, sabi nga ni Pangulo, karapatan nilang maghayag ng damdamin nila. Karapatan nilang magsabi ng kanilang saloobin regarding sa usaping political. 'Di ba? Pero 'di ba, merong boundaries, huwag kang magbabanta. 'Di ba? Mostly yung huwag kang mambababoy, ibang usapan na 'yon, babuyan, 'di ba? Bardagulan, ibang usapan na po 'yon, yung bababuyin mo ang isang public official, 'di ba? Ibang usapan na 'yon. Kung gusto kang panagutin ng public official regarding sa pambababoy mo, for example, ako binaboy ko si Sara Duterte, no? Kaya na kay BP Sara nyo na 'yon kung siya magdidemanda laban sa amin, 'di ba? Or laban sa akin. Ganun lang kasimple 'yon. Ganun din si Pangulong Bongbong Marcos. Kung siya'y binababoy at may death threat, 'di ba? Merong diyan, 'di ba? Kung gusto niya i-pursue 'yon, yung tao na 'yon, kagaya nga nung nangyari, yung nagbiro di umano na nasa Davao si Pangulo na i-headshot daw, 'di ba? May ganun-ganon. Dinampot ng NBI. Ora mismo, 'di ba? So, eto, yung kay Leviste, mga kababayan, regarding lamang dun sa statement, di umano, no, na pagbebenta niya ng prangkisa niya or ng shares niya, okay? Shares niya. Dun sa, naturang, na yon, solar panel na yan. Napakaiyakin mo naman, di ba? Oo, simpleng simpleng issue mo pa lang yan, pero hindi mo na masagot ng maayos
Bagkos, 'di ba? Idadaan mo agad sa cyber libel. No? Para bang nagpapakita ka kaagad ng pananakot sa mga ibang ano sa iyo, 'di ba? Magko-content sa iyo. Well, hindi naman kami ganoon, 'di ba? O hindi naman kami ganoon na matatakot sa magbigay dahil taxpayer kami, inutil ka, 'di ba? Ng kumpanya. Hindi ko po binenta ang prangkisa. Ang binenta kong kumpanya ay walang prangkisa. Oo. Naman pong Oh, yung pala nagbenta ka. 'Di ba? Nagbenta ka ng shares mo. Oh, nagbenta ka. Oh, ang inaano lang pala inuungot niya, yung prangkisa, yung salitang prangkisa. 'Di ba? Ang bottom line dito, mga kababayan, ang bottom line kasi rito, nagbenta ka. Nagbenta ka ba hindi? Nagbenta ka. nais na masaktan si Yusek Claire Castro. Ngunit kailangan ko lang pong depensahan ang aking pangalan. May pangalan daw siya, mga kababayan. Actually, meron ka naman pangalan talaga. Yun nga lang, dungis na. Dahil na rin sa pinagagagawa nyo, kagaya ni Kiko Barsaga. Parang parehas kayo ng parang parehas sila na mga kababayan ng nito, no, ng tawag dito, yung size ng tornilyo, no? Oh. Size ng tornilyo ayon sa aking may bahay. Naririnig nyo naman, di ba? Pumapunchline ng bahagya. Di ba? Kasi parang alam nyo yung mga kababayan, parang pag sila nagsalita okay lang, pag sila nag-akusa okay lang. No? Ba't kaya gano'n, no? Pag sila ang nagsasalita, parang feeling natin, parang sila lang yung may power dito. Di ba? Vlog na po siya tungkol sa akin. So umiiyak pala siya, mga kababayan, dahil nakailang vlog na si Yusek Claire sa kanya. Kasalanan mo yan, may issue ka eh. 'Di ba? May issue ka, Leviste. You are a public servant. 'Di ba? You supposed to accept that. 'Di ba? Yung criticize ng taong bayan sa iyo sa pinagagagawa mong kung ano man pinagagagawa mong anomalya diyan or questionable diyan, 'di ba? You have to face that. 'Di ba? Kailangan mong harapin 'yan ng 'di ba, nakatindig, may yagballs, 'di ba? Parang pinapakita nila rito, mga kababayan, na yung mga Duterte black talaga, walang mga yagballs, mga kababayan, no? Walang mga yagballs kagaya ni Bato de la Rosa, no? Sa bayan ang siyang nabigyan ng prangkisa na hindi niya ibinenta. Paliwanag ni Leviste, hindi ito nabigyan ng permit to operate at base sa probisyon ng prangkisa, maituturing itong ipso facto revoke o binawi dahil bigo ang kumpanyang mag-operate ng tuloy-tuloy sa loob ng 2 taon. Wala nang prangkisa ang Solar para sa Bayan. Sarado na po ang operations ng Solar para sa Bayan. Sarado na pala So, ang solar panel may prangkisa. Okay? May prangkisa. Yung ikaw, dun sa prangkisa na yun, ibig sabihin may share ka. Okay? May share ka. Ngayon, kung sinasabi mo na tapos na yung operation at binawi na, ay bakit mo binenta? Yun ang tanong dun bakit mo binenta? Bakit mo binenta nang walang abiso? Kaya nga illegal yung pagbebenta mo 'Di ba? According yan mismo sa pinagtatrabahuan mo, dyan sa house mismo nang galing yan. 'Di ba? Sa house mismo nang galing yan. House of Representative mismo nang galing yang katarantaduhan ng pinagagawa mo at nabuko at nilabas ng House Committee. Na ikaw ay nagbenta, no, ng iyong share or ano mo dyan, 'di ba? Kumpanya mo dyan, 'di ba? Na walang abiso ng House Committee. Or ng House Panel, 'di ba? Inamin naman ni Leviste na nananatiling pag-aari niya ang Solar Philippines Power Project Holdings Inc. Walang paglabag ang ownership ng financial interest. Aminado siya, ownership siya, mga kababayan. Aminado siya, 'di ba? Pero binenta niya sa pribado.
sa private, which is sa Meralco, mga kababayan. So anong kapakinabangan? Pinera niya, ipinasa nila, okay, at inaprubahan ng House, ng House Committee, inaprubahan ng ano yan, 'di ba? Ng taong bayan, natuwa ang taong bayan dahil malilibre ng ilang kilowatts, 'di ba? Sana. Ang kaso, ang problema, binenta niya pala kasi, 'di ba? Hindi naman nag-operate ng malala. Nabudol na naman tayo, mga kababayan. Makatuwid, nabudol tayo. Pwede palang gawin yun, mga kababayan. Pwede ka palang magpasok ng iyong business, person of interest, di ba? With a person interest, na kagaya ni Libiste. Di ba? Napakagaling na negosyo. Sa Solar Philippines Power Project Holdings na may interest nga sa mga DOE service contracts. Walang issue. Wala pong paglabag. Hindi din po ako involved sa operations ng kumpanya na may dealings sa DOE. Naniniwala ang abogado ni Leviste na bahagi ng pagpuntirya sa kongresista ang mga pahayag ni Castro Nako, laban kay Leviste. si Topacio, si Attorney Topacio Tablatalo pala ang attorney nito ni Leviste. Nako po. Kaya palang mga DDS talaga. Lumabas ang pagiging DD list or DD sheets ni Leviste, mga kababayan. 'Di ba? Sakit at aray na aray sila kay Yusek Claire Castro. Aray na aray sila sa pagsasalita, pagbubunyag, no, ng katotohanan ni Yusek Claire Castro. At si Yusek Claire Castro ay nagbigay lamang ng kanyang opinion regarding sa maanumalyang project na ito. 'Di ba? Kahit na sino, kahit kami mga kababayan, kahit kami mga ordinary vlogger, kahit kami, meron kaming question dyan. Tayong mga Pilipino na nanonood sa mga ganito at nakabang sa mga ganitong klase ng balita, tayo man ay nagbibigay ng opinion at nag-a-analyze ng mabuti regarding sa mga lumalabas na issue. Dito malinaw na malinaw, mga kababayan, na ito si Leviste ay iyakin sibuyas, no? Parang sibuyas ito na pag inano mo, no? Nagluluha. Sa pool. Pero bakit kaya DOJ Boying Remulla ay quiet siya? Tapos sasabihin niya ay walang paglabag. Abangan mo. 'Di ba? Kasi baka kasuhan ka, mas malala yung kakaso sa'yo. No? Mas malala po yung posibilidad na ikaso sa kanya ng DOJ. Remember? Okay? At ng Congress, if ever. 'Di ba? Dahil uulitin po natin, illegal po magbenta ng isang proyekto na wala namang abiso. Para kang sa makatuwid, para kang nangawatan ka. Sinabutahi mo yung proyekto dahil hindi bumenta. 'Di ba? Malinaw na malinaw yan, mga kababayan. Kaya hati po ang opinion ng taong bayan, pero majority na di umano dapat panagutin si Leviste sa kinakaharap niya ngayon na iskandalo sa pagbebenta niya di umano ng assets or proyekto ng gobyerno, no, sa isang pribadong ahensya na kagaya ng Meralco, 'di ba? Ganyan din yung mga ginawa ng mga nagdaan 'di ba? Gagawa sila ng batas o magpapasa sila ng isang proyekto na pag hindi na nila kaya, mga kababayan, or wala na magpopondo doon sa proyekto na yon, ay basta-basta na lang ibebenta sa pribado or private company, 'di ba? Nakakalungkot lang, mga kababayan, na nangyayari ito kagaya ng Meralco. Dati naman hindi naman private 'yan. Okay? Public 'yan, galing sa gobyerno 'yan. Gobyerno ang namamala nung ginawa, binenta. Maynilad, ganun din, patubig. Instead na wala tayong babayaran masyado sa tubig, no? Lumaki ang bayaran natin dahil bakit? Pinrivatize, 'di ba? Private lahat. Pinrivate na nila lahat.
So ito naman solar panel na ito, instead na sana makatulong sa sa atin sa agrikultura at sa lahat, 'di ba? At sa lahat ng magsasaka, sa lahat ng mga nagbabayad ng buwis, sa lahat na nagbabayad ng mahal na bill sa Meralco, 'di ba? Sad to say, wala nang kapakinabangan sa atin 'to. 'Di ba? O, yan ang katotohanan dahil ginamit lang nila yung proyekto na yun upang perahin. Kasi binayaran yan eh. Pinondohan yan eh. Tapos bigla ibebenta, 'di ba? So ayun lang mga kababayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kayo comment down below kung ano ang inyong reaksyon at babasahin natin yan at bibigyan rin natin ng credits yung inyong mga reaction dyan at mga komento. Maraming salamat, Berador Pico at your service. Salamat mga kabenggador. Peace out and mabuhay po kayong lahat.